Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Lumabas si Gabby sa sitting room kung saan nakaupo si Stephanie at nagtatype gamit ang mga kamay na nananakit sa kanya. Sobrang sinusubukan mo, sabi ni Gabby sa kanya pagkaupo niya sa tabi niya. Kailangan kong. Sumulyap si Stephanie at nagpatuloy sa pagtatype. Masakit, hindi ba? Itinuro ni Gabby ang kanyang mga kamay. Napatingin si Stephanie sa mga kamay na nakaband at umiling. Kaya ko. Natigilan si Stephanie nang makita ang ilang dark circles sa mukha ni Gabby. Gabby, you look pale. Ayos ka lang. Sakit lang ng ulo ko, mawawala rin ito pagkatapos kung uminom ng pills. Pinag-aralan siya ni Stephanie saglit, hindi niya pwedeng pabayaan na lang ito. Are you bothered by anything? Maaari mong sabihin sa akin. Umiling si Gabby. Mababaliw ako kapag sinabi ko sa'yo. Ibinaba ni Stephanie ang laptop niya sa desk at tuwid na umupo, nakaharap kay Gabby. No. Hindi ko gagawin. Bumuntong hininga si Gabby. Napatingin siya kay Stephanie nang malaki ang mga mata. Binabangungot ako at nagigising akong umiiyak kanina. Oh my, tumingin sa kanya si Stephanie na may pag-aalala. Sobrang hirap para sa iyo. Dapat sinabi mo sa amin o sumama ka sa taas. Natawa naman si Gabby. Stephanie, hindi na ako bata samantalang hindi ako pwedeng pumasok na lang sa kwarto ng mag-asawa dahil nananatili sila sa itaas. Alam ni Stephanie na tama siya. Well, dapat mong sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mga panaginip. Napasabunot si Gabby sa buhok niya, saglit siyang nag-alinlangan. That the crazy part, Stephanie. Napatingin siya kay Stephanie na seryosong naghihintay ng kanyang sasabihin. Mabuti pang hindi mo marinig. Sabihin mo, makakatulong ako. Umikit si Gabby na parang nag-iipon ng mga salita. Okay. Sa panaginip ko ngayon, nakita ko ito na kilala ko at dapat kong sabihing loved. Napahinto siya nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Stephanie. Mataman siyang nakikinig kaya nagpatuloy si Gabby. Sa panaginip ko sobrang saya naming dalawa. Nagsaya pa nga kami sa amusement park at beach pero maya-maya lang may nagpakitang babae. First love niya iyon at kailangan niya akong iwan para sa kanya. Umiyak ako at nagmakaawa sa kanya na manatili pero sinabi niya sa akin na hindi niya kaya, binitawan niya ang aking mga kamay at sumama sa kanya. Umiyak ako at nagising akong umiiyak. Huli niyang nilingon si Stephanie na nakaharap pa rin sa kanya, baliw ako diba? Tanong ni Gabby habang nakadikit ang labi niya na may pagod na ekspresyon. No Gabby, umiling si Stephanie. Naranasan mo ang lahat ng iyon ng mag-isa. Hinawakan ni Stephanie ang mga kamay niya. That, I have someone I met recently. Gusto ko siya pero Stephanie may mahal siyang iba at sinabi niya sa akin na nakita pa niya ang kanyang first love at nagtatrabaho sila sa parehong kumpanya ngayon at magsisimula na siyang muli sa kanya. Napakalupit niyan. Kumunot ang noo ni Stephanie. Aling bahagi nito? Siya ang nagsasabi sa iyo ng lahat ng ito. Umiling si Gabby. Hindi niya kasalanan. Hindi niya alam na mahal ko siya. Bumuntong hininga si Gabby. How then are you holding up? Hinanap ni Stephanie ang mga mata niya. Akala niya ay marami na siyang pinagdadaanan pero hindi niya alam na pinagdadaanan din pala ni Gabby ang lahat ng ito. Bahagyang tumawa si Gabby. Kailangan kong gumawa ng paraan para pasayahin ang sarili ko. Gabby, nag-aalalang tawag ni Stephanie. Alam niya ang ibig sabihin ni Gabby sa paghahanap ng paraan para pasayahin ang sarili. Alam ko Stephanie, alam ko. Hindi ako uupo na nagtatampo. Ilang inumin na lang ang magpapasaya sa akin at ang pagkikita ng bagong lalaki ay mawawala sa isip ko. Tumayo si Gabby sa upuan at tumingin sa mukha ni Stephanie na nag-aalala. Hindi dapat ganito si Gabby. Kinindatan siya ni Gabby.
At pakiusap huwag mong sabihin sa kapatid ko ang sinabi ko sa'yo. Naiinis ako kapag niloloko niya ako. Hindi ko gagawin. Mahinang sabi ni Stephanie, hinahangaan niya si Gabby sa sobrang lakas ng pag-arte kahit sa sandaling ito. Salamat, ngumiti si Gabby sa kanya. Aalis na ako. Mamaya, lumabas siya ng bahay at makalipas ang ilang minuto ay tumunog ang telepono ni Stephanie. Bumalik si Carlos sa bahay, tumingin siya sa sala ngunit hindi niya nakita si Stephanie. Iniisip niya kung natutulog siya sa itaas. Tumungo siya at binuksan ang pinto ngunit wala siya sa couch na siyang regular niyang posisyon sa pagtulog. Ibinaba niya ang kanyang portfolio at telepono, iniisip kung nasaan siya, tiningnan niya ang banyo, wala itong laman. Bumaba siya para tingnan ang opisinang dinala niya sa kanya noong isang araw sa hopes kung nandoon siya, ngunit wala siya. Tinawag siya nito ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya bumalik siya sa sala kung saan siya naupo. Bumalik ako para makita ang mukha niya pero wala siya dito. Bumulong siya sa pag-iisip kung dapat na ba siyang bumalik sa opisina ngunit sa pagdadalawang isip ay umiling siya. Nasaan siya? Sumandal siya sa upuan. Pwede ba siyang makipagkita sa lalaking iyon? Umupo siya agad. Kailangan ko talagang malaman kung sino itong kaibigan niya. Tumayo siya para umalis nang pumasok si Stephanie at natigilan siya. Gulat mo ako. Nagulat si Stephanie sa pag-angat ng ulo niya. Bakit ka umuwi ng maaga? Alam niyang tanghali pa lang at hindi umuwi si Carlos ng ganitong oras. Ito ay, nauutol niyang sabi. Wala akong schedule at pwede akong umuwi kung gusto ko. Tumingin siya sa kanya, bakit parang typical wife ka? Napangisi si Stephanie, alam niyang kailangan niyang ihinto ang usapan na ito para hindi na sila mauwi sa pagtatalo. Nagtataka lang ako kung bakit ka umuwi ng maaga. Nilagpasan niya ito at pumunta sa upuan sa sala. Saan ka nagpunta? Sumunod naman si Carlos sa likod. Bakit parang typical na husband ka? Sagot niya. Natahimik si Carlos at saka siya ngumiti. Hinanap mo ba ako? Pang-uuyam ni Carlos. Bakit ako? Umupo siya sa tapat ng upuan niya. I was very happy na wala ka sa bahay pero nandito ka. Tinaas niya ang sulok ng labi niya. Talagang natahimik din ako. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang laptop niya. Hey, anong ginagawa mo? Umupo si Carlos. Malinaw na sinabi ng doktor na wala kang dapat gawin gamit ang iyong kamay. Sabi niya wala akong dapat gawin na mahirap sa kamay ko. Itinama siya ni Stephanie. Narinig ko siya ng malinaw, kaya bakit ka nagmamalasakit? Not as if I care, ayoko lang na sabihin mo na ako ang dahilan kung bakit hindi mo na ginagamit ang kamay mo. Ikiniling ni Carlos ang kanyang ulo sa isang tabi. Umiling na lang si Stephanie. Pa-reserve na lang ako sa mga comments ko. Mas mabuting gawin mo, sabi niya at kumunot ang noo ni Stephanie. Natatawa si Carlos nang makita siyang asar na asar. Nakikita kong natutuwa ka kapag naiinis ako. Binuhat niya ang kanyang laptop at umakyat sa itaas. Napatingin si Carlos sa pag-alis habang may ngiti sa labi. Ang cute niya, sabi niya sa sarili niya. Pumasok si Carlos sa loob ng kwarto at nakita si Stephanie na tumatawag. Umupo ito sa kanyang sofa na kunwaring nagbabasa ng file ng trabaho nang marinig ang usapan nito. Okay naman ako. Tumawag ako para i-check up ka. Hanggang saan ka na ba sa pag-edit ng mga chapters? Tanong ni Tommy sa kanya mula sa kabilang linya. Napatingin si Stephanie sa laptop niya. Hindi pa sapat para sa isang linggo. Mahinang sabi niya, may natitira pang 6 na araw bago mo isumite ito. Oo. Napatingin siya sa mga kamay niyang nasugatan. Sana matapos ko ito bago. Napatingin siya kay Carlos na nakatutok sa file na nasa kamay niya. I'm sure gagawin mo. Kaya tuparin mo ang pangako mo. Paalala ni Tommy sa kanya. Anong pangako? Nangako ka na dadaan muna ako. Napangiti si Stephanie. Yeah, sure. Tutuparin ko ang pangako ko. Napatingin si Carlos sa kanya nang bumagsak ang mukha nito nang makita siyang nakangiti. Okay, anong ginawa mo ngayon? Pilit na tanong ni Tommy panatilihin siya sa linya. Sumandal si Stephanie sa upuan habang lumilingon sa paligid. Wala naman talaga. Gusto mo bang sumama sa akin ngayong gabi para manood ng movie? Movie? Ngayong gabi. Bumaba ang tingin niya sa kanyang wristwatch, nang marinig niyang sinabi niya ito ay nagningning sa galit ang mga mata ni Carlos.
Oh, okay. Kita tayo ng 7. Nakangiti siya. Isang masayang kamao ang ginawa ni Tommy sa hangin. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Salamat. Pagkaraan ng ilang sandali ay in-end na nila ang tawag. Ibinaba niya ang phone niya at pumunta sa closet niya. Ano ang isusuot ko? Napaisip siya ng malakas. Tiningnan niya ang isang itim na pantalon at isang brown na jacket habang tinitingnan ito sa salamin. This should be good. Sa pangalawang pag-iisip ay naglabas siya ng red dress. Should I just go with this one? Tanong niya sa sarili niya. Si Carlos na kanina pa nakatingin sa kanya ay tumahimik. Ang ingay mo, sabi niya para kunin ang atensyon niya pero hindi siya pinansin ni Stephanie. Wala akong kahit anong magandang damit. Tiningnan niya ang isang blue dress sa malaking salamin sa dresser, hindi bagay sa panlasa niya, ibinalik niya yon at bumalik sa couch. Kanselahin ko na lang ba? Hinawi niya ang buhok sa kanyang balikat pabalik. No, hindi ko kaya, ang isang movie ay magpapalaya sa aking isip mula sa ilang mga bagay. Napatingin si Carlos sa kanya. Nag-iisip ka ng malakas at nadidistract ako. Pwede bang isipin mo na lang sa isip mo? Napatingin sa kanya si Stephanie, sumimangot siya at lumabas ng kwarto. Ibinaba ni Carlos ang file sa kanyang mga kamay. Hindi niya ako pinapansin ngayon at nagbabalak makipag-date sa iba. Paano ko siya pipigilan nang hindi masyadong halata? Tanong niya sa sarili. Nag-iisip siya ng ideya. Kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi makakasakit sa kanya, ngunit mananatili siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang baba niya. Kung sasabihin ko ang pagpunta sa isang meeting sa gabi kasama siya, magiging masyadong halata ba yon? Sinuklay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Ano ang gagawin ko? Sumapit ang gabi at naghanda si Stephanie na lumabas upang salubungin si Tommy para sa movie. Umupo si Carlos sa sofa habang pinagmamasdan siya. Carlos, genius ka, mag-isip ka bilis. Sabi niya sa sarili habang tinatapik ang daliri niya sa baba habang iniisip kung paano siya pipigilan sa pag-alis. Pinagmasdan niya itong dinampot ang kanyang purse, lahat ay nakasuot ng red dress, ang kanyang buhok ay perpektong nakalapat sa kanyang balikat at likod at siya ay nakasuot ng light makeup at mukhang napakaganda. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, walang paraan para makita niya ang lalaking iyon na nakasuot ng ganito. Nagring ang phone niya at kinuha niya ito. Hello? Nasaan ka? Tanong ni Tommy sa kabilang linya. Nasa bahay ako, pero lalabas ako ngayon. Okay, naghihintay ako sa labas ng sinehan. Pupunta ako doon, sabi niya at in-end na nila ang tawag. Nilagay niya ang phone niya sa purse niya. Bumaba ang tingin ni Carlos sa kanyang daliri at ngumiti. Hey! Tawag niya at napatingin sa kanya si Stephanie. Hindi mo suot ang wedding ring natin. Bakit? Tinuro niya ang daliri niya. Napangisi si Stephanie na nakakatawa sa sinabi nito. Narinig ko lang bang sinabi mong wedding ring? Oo. Ang married couples ay dapat palaging magsuot ng kanilang mga wedding ring tuwing at saan man sila magpunta. Seryoso ang ekspresyon ni Carlos. Pinanlakihan siya ng mata ni Stephanie. Diretso mong sinabi sa akin na dapat lang nating isuot ang ating wedding ring kapag gusto tayo kausapin ng lolo't lola mo, ng magulang ko o ng press. Kaya bakit mo dinadala ang mga bagay sa singsing ngayon? Umupo siya para isuot ang kanyang high heel. Hindi pa handa si Carlos na matalo sa argumentong ito kaya napaupo siya. Lalabas ka at baka makita ka ng reporter at gusto ka nilang ma-interview. Ayokong may balitang magpapagulo sa huli. Alam mo namang napakagaling mong manggulo kaya umiwas ka na lang. Napabuntong hininga si Stephanie. Manunood ako ng movie hindi para makakita ng reporter o magdulot ng gulo, kaya huwag na lang. Tumingin si Carlos sa kanya na alam niyang hindi ito gumagana para sa kanya. Tumayo si Stephanie. Aalis na ako kaya enjoy your peace. Umiti siya at tumalikod para umalis. Gutom na ako, sabi ni Carlos kaya napatigil siya. Ipaghanda mo ako ng hapunan bago umalis. Ibinaling ni Stephanie ang ulo para tumingin sa kanya ng matalim. Ikaw na mismo ang mag-prepare ng dinner mo or you can tell the maids to do it. Samantalang katatapos lang kumain ng hapunan hindi masyadong matagal. Umikit si Carlos. Hindi ito gumagana, hinihingal niyang sabi. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hinawakan niya ang doorknob para umalis.
Stephanie, tawag ni Carlos pagkatayo niya sa upuan niya. Tumingin siya sa kanya. Huwag kang pumunta, sabi nito sa kanya habang nakatitig sa kanya. Nagulat si Stephanie sa sinabi nito habang iniisip niya na ganito ang nangyayari sa pelikula kapag niyakap ng mister ang kanyang asawa at hinalikan. Nakikiusap na huwag siyang mapunta sa ibang lalaki dahil mahal niya ito. Tumingin siya sa seryosong mukha ni Carlos at nagtataka kung totoong nangyayari ito kay Carlos. Huwag kang pumunta, Stephanie, sabi ulit ni Carlos. Bakit? Mahina niyang tanong, nakatingin pa rin sa kanya ang mga mata kung sasabihin ba nitong mahal siya nito. Napakurap si Carlos at inilagay ang kamay sa bulsa. Magaling kang magdulot ng gulo sa sandaling lumabas ka. Paano kung matamaan ka o mabuhusan ng tubig at may lumabas pang balita na may pamagat na? Ang asawa ng tagapagmana ng Glamoury Estate ay nagdulot ng panibagong sakuna. Napabuntong hininga si Stephanie, figures. Sabi niya sa sarili niya, what was she expecting? Tumingin ito sa kanya at binigyan siya ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi na mauulit yun. Gaano ka sigurado? 99% sure ako, dahil hindi lahat ng lalaki dyan ay katulad mo na nagwiwisik ng tubig sa mga tao at nagbibigay ng pera sa halip na humingi ng tawad. Pinagdikit ni Carlos ang kanyang mga labi na ngayon ay nagsisisi na ilabas iyon. Alis na ako. Binuksan niya ang pinto at umalis habang si Carlos ay umuurong sa sofa na pagod. Nilibot niya ang tingin sa malaking kwarto. Umalis siya at mag-isa lang ako sa bahay. Bumuntong hininga siya at sumandal sa upuan niya. Nakarating si Stephanie sa sinehan at nakipagkita kay Tommy na agad namang ngumiti nang makita siya nito. Hi Stephanie. Naglakad siya palapit sa kanya. I'm glad you made it, akala ko kinansela mo ako. Kitang-kita ni Stephanie kung gaano kasaya si Tommy, lagi na lang siyang ganito simula nang makita niya itong muli. Hindi ako at samantalang ang pelikulang ito ay makakatulong sa pagpapatahimik ng aking isip. Tumingin siya sa kanya nang nakangiti. Anong movie ang papanoodin natin? Nahihiyang hinawakan ni Tommy ang buhok niya. Romance. Nakita niya kung gaano ito nahihiya at hindi niya maiwasang mapangiti. Ang cute niya talaga. Gusto ko ang ganitong uri ng pelikula. Talaga, lumiwanag siya, binalak niyang gawing perpekto ang araw na ito at iniisip niyang hindi niya maa-appreciate ang ideya ng panunood ng isang romantic movie. Pumasok tayo. Alam na niya na nasa kanya ang parehong tiket. Saglit lang. Paumanhin ni Tommy, binilhan niya sila ng 2 cup ng popcorn at juice. Inabot niya ang isa kay Stephanie nang umiti sa kanya. Ito ay isang bagay na dapat niyang gawin sa kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang relasyon sa kanya ay hindi ganoon. Mas pinapahalagahan niya ang kanyang kumpanya at ayaw niyang sumama sa kanya. Mas gusto lang niyang makasama ang dating kasintahan. Pumasok sa loob sina Tommy at Stephanie para manood ng movie. Umupo sila sa gitna ng hall habang nagsisimula ang movie. Concentrate si Stephanie sa movie pero nakatitig lang sa kanya si Tommy. Sinubukan ni Tommy na abutin ang kanyang mga kamay ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin yon. Napansin niyang nakangiti si Stephanie. Nakakatawa diba? Napatingin si Stephanie sa kanya, napangiti siya dahil nakita niya ang isang eksenang nagpaalala sa kanya kay Carlos. Umiti ka, so I guess they kissing in the movie was funny. Sabi ni Tommy, kissing scene ang eksenang nagpangiti sa kanya. Oo. Tumango siya at ibinalik ang atensyon sa pelikula, pumunta siya sa kanya para alisin ang isip niya sa pag-iisip kay Carlos pero ngayon ay iniisip niya pa rin siya. Sumimsim siya ng juice, by all means she have to stop herself, ang alam niya lang ay ito, hinding-hindi siya mamahalin ni Carlos. Hindi lang siya nakitang bathtub kundi isang unan din, sinabi niya sa kanyang sarili na huwag umasa ng anuman sa lalaking iyon, dahil sa kanya, mas mahalaga si Kelsey. Si Carlos ay palakad-lakad sa paligid ng sitting room malapit sa entrance door. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang oras, 9:00 na at hindi pa siya bumabalik. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan siya ngunit ibinaba niya ito sa isip. Kung tatawagan siya nito ay iisipin niyang namimiss niya ito. Muli niyang tiningnan ang oras, pinapanood ang orasan. May problema ba siya? Ang ideyang iyon ang tumatakbo sa kanyang isipan ngunit pinigilan niya yon. Pumasok si Gabby sa loob at nakita ang kanyang kapatid na tinitingnan ang oras habang lumilibot ito sa silid.
Panipi. Worried about me? Tanong niya. Agad na tumingala si Carlos sa pag-aakalang si Stephanie iyon, ngunit nabigo siya nang hindi siya iyon. Bumalik ka na, mahinang sabi niya at tumingin sa phone niya. Napabuntong hininga si Gabby, napansin niya ang pagmumukha ng kapatid niya nang makita siya. I guess hindi na ako this time. Umupo siya sa sofa at nag-cross leg. Kitang-kita ang nag-aalalang ekspresyon ng kapatid niya kahit pilit niyang i-mask iyon at palakad-lakad pa rin siya sa paligid. Pwede bang itigil mo na ang palakad-lakad sa paligid at sabihin sa akin kung ano ang mali? She crossed her arms at nagtanong. Wala. Umupo siya sa upuan at pilit nang umiti. Namilog ang mga mata ni Gabby, alam niyang pilit nang ngiti kapag nakita niya ito. Don't be a jerk, alam kong nag-aalala ka. Tinaas niya ang sulok ng kanyang kilay. Ayos lang ba si Kelsey? Tanong niya, alam niyang si Kelsey lang ang nakakapag-alala ng ganito kay Carlos. Kumunot ang noo ni Carlos at lalo siyang nagpanik. Bakit? May problema ba? Nasaktan ba siya? Pwede bang itigil mo na ang pagsasabi na Kelsey? Ang matalim na boses ni Carlos ay nagpagulat sa kanya. Napatingin siya sa kapatid at napansin niya ang lamig ng mukha nito. Natakot siyang magsalita saglit, ngunit si Gabby ay palaging si Gabby. Ngayon ay tiyak na may mali. Seryosong sabi niya, sabihin mo sa akin Carlos. Pinindot niya ito para sumagot. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata. Walang dapat pag-usapan. Umiwas siya ng tingin. Nakarelax si Gabby sa upuan niya, matamang pinagmamasdan siya. Alam mo, may sinabi sa akin si Lolo tungkol kay Kelsey. Napatingin sa kanya si Carlos at napangiti si Gabby. Laging alam niya kung paano makipag-usap sa isang tao, alam niya kung paano makuha ang kanyang atensyon. Ano ang sinabi niya? Tumikim si Gabby, natutunan niya na kailangan mong magbahagi ng impormasyong mayroon ka para makakuha ng higit pang impormasyon. Sabi niya na bulag ka sa pagmamahal mo para sa kanya at kailangan niyang intindihin ka. Nagtaas ng kilay si Carlos at nalaman agad ni Gabby na tama ang kanyang lolo. Carlos, anong problema? Kaya alam na ni Lolo ang lahat ngunit gusto kong makita ko mismo, ungol niya. Dapat ba siyang magpasalamat kay Emmanuel o magalit siya na hindi niya ginawa ang lahat ng ito at pinapakasalan pa rin siya ni Stephanie all in the name of the company? Pagod na ako sa mga talinghagang ito Carlos, naiinip na sabi ni Gabby. Alam mo kung gaano ako galit kapag pinapaisip mo ako o sinusubukang lutasin ang isang palaisipan. Kaya sabihin sa akin ng diretso at direkta, anong ginawa ni Kelsey? Tumingon si Carlos sa kanya, alam niyang hindi siya susuko hanggat hindi niya naibuhos ang lahat sa kanya. Hindi ako minahal ni Kelsey. Nagulat siya sa sinabi nito. Pinaglalaroan niya ang nararamdaman ko all this while. Umiling si Gabby, hindi makapaniwala ang mga sinabi. Hindi totoo yan. Si Kelsey ang kasama mo simula pagkabata at mahal ka niya. No Gabby, may iba na siya. Gusto niyang hiwalayan ko muna si Stephanie bago niya sabihin sa akin. Pumikit siya. Narinig ko ang lahat mula sa kanyang sariling mga labi. Napakapait ng alaala na nagpasakit muli sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kapatid gamit ang malungkot nitong mga mata. All these years umibig ako ng tapat sa maling tao. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Gabby, pinaglalaroan ni Kelsey ang nararamdaman ko. Tumayo si Gabby at niyakap si Carlos, marahan niyang tinapik ang likod nito. Kung ano ang naramdaman niya nang madiskubre niya, hindi maisip ang sakit na pinagdaanan niya at inilihim niya ang lahat. Napatingin siya sa kapatid nang maalala niya ang sinabi ni Blake tungkol sa pagiging loser nila sa pag-ibig. Anong gagawin mo ngayon? Mahinang tanong niya. Napatingin si Carlos sa malaking wall clock, pasado 9:00 na. Magagalit ako sa isang tao. Malamig niyang sabi. Nagtaas ng kilay si Gabby. I hope that someone is not Stephanie, because you can't put the blame of all this on her again. Kumunot ang noo niya. Sapat na ang pananakit mo sa kanya, ngayon na dapat ang oras na pagtuunan mo ng pansin ang iyong asawa at mahalin siya. Kumalukip-kip siya nang nakakunot ang noo. Hindi niya ako mahal, bakit ko naman siya mamahalin? Sabi ni Carlos gamit ang malamig niyang boses. Alam ba niyang hindi mo na nakikita si Kelsey? Tanong ni Gabby sa kanya. Inilapat ni Carlos ang kanyang mga kamay sa kanyang noo. No. Umiling si Gabby, truly her brother has no clue. Paano mo inaasahan na mamahalin ka niya? Gabby.
Who cares if she do? Sinubukan ni Carlos ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang walang malasakit na hitsura. Pang-iinis ni Gabby, ang tigas ng kilos ng kapatid niya kaya mas lalo pang umarte. Magpapalabas ako ng kwarto para sa kanya at maaari na siyang lumipat doon. Ano? Agad na nagmulat ng mata si Carlos. Bakit? Natuwa si Gabby nang makita ang gulat na ekspresyon nito. Para makuha mo lahat ng space na kailangan mo. Sanay na ako sa ingay niya at hindi na ako nagrereklamo. Seryosong sabi nito at pinakita sa kanya ni Gabby ang mapuputi nitong ngipin na may kasamang satisfying na ngisi. Hey, huwag kang magkamali. Bahagyang itinaas ni Gabby ang kanyang kilay at bahagyang sumayaw sa kanyang balikat. Nakakuha na ako ng maling ideya. Nilabas niya ang kanyang dila. Huwag kang mag-alala, hindi siya lalabas. Masaya si Gabby dahil ito na ang tamang panahon para ma-inlove sina Carlos at Stephanie sa isa't isa. Kailangan lang malaman ni Stephanie na wala na si Carlos kay Kelsey. Nasa taas ba siya? Wala, lumabas siya simula 7:30 at hindi pa bumabalik. Napakunot ang noo niya habang naiinis siya nang isipin na siya na nandito ngayong gabi at siya ay nasa labas na may kasamang ibang lalaki. Namalaya na lang ni Gabby na wala si Stephanie sa bahay ay ngumiti ito at lumingon sa kanya. Iyon ay nagpapaliwanag kung bakit ka nagpalakad-lakad sa paligid at sinusuri ang oras. Cute siyang kumurap, gosh. Na-miss mo na siya. Hindi iyan totoo. Sinamaan siya ng tingin ni Carlos. Sa wakas ay binubuksan na ng kapatid ko ang kanyang shell. Sana magkaanak kayong dalawa, sabi niya at tumakbo papunta sa kwarto niya bago siya nakarating sa kanya. Gabby, sigaw niya pero pumasok na si Gabby sa kwarto niya at isinara ang pinto. Tinakpan niya ang mukha niya at ngumiti sa sarili. Babies, boy or girl, iniiwas niya ang pag-iisip, napakaaga para sa kanya na mag-isip ng mga sanggol. Tiningnan niya ang oras niya nang tumayo siya at umakyat sa itaas. Nakatayo siya sa balcony na nakatingin sa labas, pinagmamasdan ang anumang palatandaan niya. Inakay ni Tommy si Stephanie papunta sa bus stop. Umupo siya sa tabi niya habang hinihintay ang pagdating ng kanyang boss. Dapat ihatid na lang kita, nagpupumilit siyang ihatid siya pauwi ngunit siya ay tinanggihan na may dahilan. Napangiti si Stephanie, marami ka nang ginawa ngayong araw, mag-boss na lang ako. Hindi natuwa si Tommy ngunit sumuko sa pag-akit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit palagi nitong tinatanggihan ang alok nito. Sa susunod isasakay kita kahit magprotesta ka. Nakita ni Stephanie kung gaano siya kaseryoso at alam niyang kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan ay magiging halata na, next time na lang. Siya'y ngumiti, baka hayaan niya itong ihatid siya sa lugar ng kanyang mga pinsan at pagkatapos ay umuwi siya pagkatapos niyang umalis. Kamusta ang pelikula? Tanong ni Tommy matapos ang sandaling katahimikan. Malinis na ang ulo ko ngayon. Ilang oras na siyang wala kay Carlos at mayroon siyang ilang sandali para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Napatingin siya kay Tommy na nakatitig pa rin sa kanya. Ito ay masaya. Dagdag niya, tumiwanag si Tommy, masaya na nag-enjoy siya ngayon. Punta tayo sa isang contest show sa ibang araw. Okay, walang problema. Napangiti si Tommy, makitang pumayag ito na napakadali niyang napasaya. Mabuti pa ay sabihin na nito sa kanya ang matagal na niyang gustong sabihin. Stephanie, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingon si Stephanie para marinig kung ano iyon, ngunit saktong dumating ang kanyang boss. Baka next time. Sige. Nagpaalam siya sa kanya at sumakay sa bus. Pinanood ni Tommy ang pag-alis ng boss. Ipagtatapat ko ang nararamdaman ko sa kanya sa ibang araw. Umiti siya. Napakaganda niya. Hinawakan niya ang buhok niya. Nakalimutan kong sabihin sa kanya, nasaan ang manners ko? Agad niyang kinuha ang phone niya at nag-text sa kanya. Natanggap ito ni Stephanie, binasa niya sa sarili niya ang mensahe. I forgot to say this. You look so pretty today. Namula siya sa text niya. Ibinaba niya ang phone niya at tumingin sa bintana. Para sa kanya ay napaka-cute ni Tommy at mabait na lalaki. Binasa niya ulit ang text. Hindi pa siya pinuri ni Carlos noon at sigurado siyang hinding-hindi nito maririnig ang sasabihin nito. Nakauwi na si Stephanie, umakyat siya. Pagpasok niya ay nakita niya si Carlos na palakad-lakad sa paligid ng silid.
Napaangat ang ulo niya nang marinig ang tunog ng pinto at biglang lumiwanag ang mukha niya. I'm home. Ibinaba niya ang kanyang bag. Pinipigilan ni Carlos ang kanyang ngiti. Hindi mo na kailangang i-announce. Walang pakialam na sabi niya at naglakad papunta sa sofa niya. Nakahinga siya nang maluwag nang makita siyang nakauwi ng ligtas at maayos. Naaasar si Stephanie, walang katapusan ang maangas niyang ugali. Pwede bang hindi ka na nakakainis? Hinubad niya ang kanyang high heels at inilagay ang coat niya sa couch, sa kanya hinubad ang mga alahas. Napatingin si Carlos sa kanya. Pwede ka bang umuwi ng mas maaga, kasi yun ang rules. Anong rules? Tanong niya dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita tungkol sa mga patakaran. Dapat umuwi ng maaga ang lahat. Seryosong sabi niya. Kumurap si Stephanie. At sino ba talaga ang tumutupad sa rule na yun? Lahat, bukod sa kapatid ko, pinag-cross niya ang kanyang mga paa at tumingin sa kanya gamit ang kanyang matilim na tingin. Hindi mo sinusunod ang mga rules. Alam niyang hindi ito umuwi ng maaga at lalo na kapag lumalabas siya kasama si Kelsey. Ako ang lumikha nito. Ikinulong niya ang kanyang labi pataas. Bahagyang tumaas ang gilid ng kilay ni Stephanie. Kung ganoon, dapat ba na ako lang ang tumutupad sa rule na yon? Kalokohan ang mga sinasabi nito sa kanya. Siguro, umisi siya. Umiling si Stephanie. Hindi ako ang iyong bilanggo. Umupo siya sa couch. Hindi ko sinabi iyon. Nag-cross arms siya at tiningnan siya sa mga mata since nakaupo siya sa tapat niya. Ano ang nangyari sa stay out of my business at don't cross boundaries? Hinawakan ni Carlos ang buhok niya, alam niyang talo na siya nito, bakit sa lahat ng tao kailangan niyang talo sa kanya? Hindi ito ang rule. Tumayo si Stephanie mula sa sofa, hindi pa siya handang ipagpatuloy ang talakayang ito, wala siyang katuturan. Pagod na ako please. Kinuha niya ang kanyang tuwalya at pumasok sa banyo. Napakamot sa likod ng ulo si Carlos, nabigo na lang ang plano niyang pauwiin siya ng maaga sa susunod. Hinubad niya ang kanyang pangitaas, inilantad ang kanyang maayos na mga kalamnan at malalawak na balikat habang nakahiga siya sa kama nang walang kubrekama sa kanyang mga balikat. Lumabas si Stephanie pagkatapos maligo at huminto nang makita siya doon sa kama, walang shirt. First time niya itong makitang ganito tulad ng araw na sabay silang naligo at hindi niya nakitang malapitan ang kanyang masikip na matipunong katawan. Hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Nilingon siya ni Carlos na nakatayo doon, nakatitig sa kanya at alam niya ang epekto nito sa kanya at ngumisi. Hey! Tawag niya at nabawi ni Stephanie ang sarili. Naglakad siya papunta sa salamin habang naglalagay ng cream sa kanyang balat, ang kanyang isip ay nag-iisip. Bakit hindi niya suot ang shirt niya? Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso niya sa loob ng dibdib niya. Hihiga ba ako sa kama sa tabi niya? Ay hindi, nako. Umiling siya, hihiga lang siya sa couch. Ibinaba niya ang kanyang cream at tumungo sa sofa, humiga siya, iniiwasan ang desperado niyang puso na nagsasabi sa kanya na sumilip muli sa kanya. Stephanie, tawag ni Carlos at napalunok siya bago lumingon sa kanya. Ha, nakita niya ang ngiti sa labi nito at siguradong alam nito ang epekto nito sa kanya. Alam niya ang ginagawa niya. Halika sa kama. Marahan niyang tinapik ang gilid na hinigaan niya noong isang gabi na may parehong ngiti sa labi nito. Umikit si Stephanie. Ito ay pagpapahirap. Napaisip siya sa sarili. Bakit niya ito ginagawa sa kanya? Sasabog na ang puso niya. Dahil ba sa sobrang sexy niya? No, wake up Stephanie. Sigaw niya sa kanyang ulo. Halika humiga ka dito. Hinila siya ng boses ni Carlos mula sa kanyang pag-iisip. Gagamitin ko ang sofa. Mahinang sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Umupo si Carlos sa kama na wala ang mga ngiti niya, tanging seryoso ang tono niya. Sinabi ko na sa'yo dati, sugat ang kamay mo kaya gamitin mo muna ang kama. Siya ay huminto. Lumapit ka at tanggalin ang mga pangit na imahinasyon sa iyong ulo. Napaupo si Stephanie sa kanyang huling salita. Anong mga imahinasyon? Walang pag-aalinlangan niyang sabi. Wala akong iniisip. Napangiti si Carlos kahit na iba ang sinabi nito, nabigay na sa kanya ang reaksyon nito. Halika at humiga dito. Marahan niyang tinapik ang kama gamit ang kamay. Walang choice si Stephanie kundi gawin ang sinabi,
Kung pipiliin niyang manatili sa sofa ay aaminin niya ang masamang imahinasyon na sinabi niya. Tumingin siya sa kanya, pero, bakit hindi mo suot ang shirt mo? Tanong niya. It's none of your business. Napatingin siya sa kabuuan niya. Kunin mo ang iyong nightwear kung gusto mo. Pinagdikit ni Stephanie ang kanyang mga labi nang hindi siya makapagsalita. Matulog ka na lang. Nagawa niyang sabihin bago humiga sa kama, sa tabi niya. Nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, nakaharap siya sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay tumatakbo pa rin. Ang init talaga dito, bulong niya. Naka-on ang AC, humiga siya, tumingin siya sa likod niya na nakatalikod sa kanya at ngumiti. Hinarap niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. Talaga, napalunok siya ng mariin. Kung gayon bakit ang init? Pulang-pula ang mukha nito dahil sa init na nararamdaman habang nakatitig lang sa kanya. Paanong hindi niya napansin na ganito ka-sexy ang lalaking ito? Napatingin si Carlos sa mukha niya, kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Kailangan mo ng yelo. Bumaba ang tingin nito sa labi niya. Tigilan mo nga ako sa pang-aasar. Agad itong tumalikod sa kanya, ipinikit ang mga mata, paulit-ulit sa isip niya na asawa niya ito. Nagising si Stephanie kinaumagahan nang makita ang sarili na napakalapit kay Carlos na hubad na balat. Tumingin siya sa dibdib nito at namula. Tumingala siya sa mukha nito at bumulong. Ang gwapo niya kapag natutulog. Napatingin siya sa nakapikit nitong mga mata. Napansin niya ang mahahabang pilik mata nito at ang pink nitong manipis na labi. Nagpakasal ako sa isang mayaman, gwapong lalaki na may isang disadvantage. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Hindi niya ako mahal. Napatingin siya sa dibdib nito at sa masikip na kalamnan nito. Bahagya niya itong hinawakan at namula. Ito ang unang beses na hinawakan niya ito at natutuwa siyang tulog ito. Napagtanto niya na talagang nahulog ang loob niya sa kanya kahit na sinasaktan siya nito. Nagbago ang mood niya sa pag-iisip lang na hindi siya nito mahal. Dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap nito at umalis sa kama. Naligo siya at nag-toothbrush. Pagkatapos magbihis ay sinulyapan pa niya siya bago lumabas ng kwarto dala ang laptop. Si Carlos ang sumunod na nagising at hindi nakita si Stephanie sa kwarto. Napangiti siya nang maalala kung paano siya tinitigan nito kahapon. Siguro nakita niya akong sexy. Napangiti siya sa sarili na trying hard talaga. Bumangon siya at tiningnan ang kanyang kalamnan sa salamin na may mga ngiti sa labi. Nagring ang phone niya at kinuha niya ito pagkatapos mag-alinlangan. Hello Philip. Sir, may emergency po. Sabi ni Philip na may gulat sa boses. Sa ano? Si Carlos ay ang kanyang normal na kalmado na sarili. Siya ay isang tao na hindi kailanman makakaramdam ng pressure kahit na ang mga bagay ay pumunta sa kanluran. Ang mga direktor na dapat mong matugunan kahapon ay gustong kanselahin ang mga panukala para sa bagong site, dahil hindi ka handang makipagkita sa kanila. Ibinigay sa kanya ni Philip ang update. Mag-set ng immediate meeting sa kanila. Pupunta ako doon sa susunod na 50 minuto. Ibinaba niya ang tawag at pumasok sa banyo para maligo ng mabilis. Pumasok si Stephanie sa silid upang makita siyang nakasuot ng kanyang mahusay na navy suit at kurbata. Umupo siya sa sofa habang hawak-hawak ang laptop niya. Naglagay siya ng ilang file sa kanyang briefcase at tinawagan si Sean. Sean, maghanda ka na sa pag-alis, bababa na ako. Okay sir. Ibinaba ni Carlos ang tawag, inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Sabay tingin kay Stephanie na agad na bumaba ng tingin ay lumabas siya ng kwarto. Isinara ni Stephanie ang laptop niya, bumagsak ang mukha niya, nagmamadali siya na hindi man lang siya kinilala. Ngayon sa kanya ay wala na siya, walang halaga sa kanya ang kagabi. Tumayo siya at naglakad papunta sa balcony, doon niya nakita ang sasakyan ni Carlos na papalabas ng main gate. Sobrang linaw, wala akong ibig sabihin sa kanya. Hindi niya ako mahal, bulong niya. Nalutas ni Carlos ang problema sa trabaho at nagpunta sa kanyang opisina kasama si Philip habang nagsasaayos sila ng ilang file. Sir, dinala po ito kahapon. Naglagay si Philip ng isang dokumento sa kanyang mesa. Kailangan nito ang iyong signature para sa approval. Binasa ni Carlos ang file. Tingnan ang database para sa malinaw na view, pagkatapos ay i-report muli sa akin. Tinatakan niya ito para sa pagsusuri at ibinigay kay Philip.
Sige sir, ipinagpatuloy ni Carlos ang pagpirma sa iba pang mga dokumento. Sir, I checked on the site and they are improving, but need more funds for the project, pag-inform sa kanya ni Philip. Tumingala si Carlos na bahagyang nakasimangot. Natukoy na ang budget sa taong ito. Pumunta sa kanilang listahan ng gastos at kumpirmahin kung ito ay tumutugma, pagkatapos ay bumalik sa akin. Sige sir, lumabas ng opisina si Philip nang tawagin ni Carlos ang kanyang sekretarya. Nasaan ang report sa kumpanya ng Chexobest? Tanong niya with his business tone. Eto sir. Si Charmel na alam na kung ano ang hiling niya, ay dinala ito sa kanya. Tiningnan sila ni Carlos at saka iniangat ang kanyang mga mata mula sa file. Ito lang ba? Yes sir, meron din pong bagong intern, na hindi pa nila matukoy. Sumandal si Carlos sa upuan, alam niyang narinig na niya ang kumpanyang ito dati sa isang tao. Magpatakbo ng isang buong listahan sa kanilang mga workers at kung sila ay maaasahang mag-invest. Yes sir. Lakas loob na nagsalita si Charmel. Sa totoo lang, 2 kumpanya ang namuhunan sa kanila sa ngayon, bago sila pumunta sa iyo para sa proposal. Kumusta ang investment sa ibang mga kumpanya? Nagtapos ito ng maayos at natupad nila ang kanilang bargain. Huminga ng mahina si Carlos pagkatapos ng ilang minutong pagsasaalang-alang. Okay, I will sign the contract. Inform Elvis Daniels and set a meeting date next week. Dapat din niyang ibigay sa akin ang mga pangalan ng pares na makakatrabaho ko. Sige sir. Ibinalik ni Carlos ang file sa kanya. Ano ang susunod kong schedule? Tanong niya, tanghali na. Naging busy talaga ang araw na ito para sa kanya habang hinihimas niya ang kanyang noo. That's all for today, na-reschedule yung board meeting dahil sa kawalan ni Director Vincent. Paalala ni Charmel sa kanya. Okay. Ipaalam sa akin ng maaga kung kailan gaganapin ang meeting. Ibinaba ni Carlos ang kanyang panulat. Yes sir. Kung yun lang, aalis na ako ngayon. Sabihin mo kay Sean na maghanda na sa pag-alis. Sige sir. Lumabas ng opisina si Charmel. Natapos na ang mahabang araw na ito. Tumayo siya at kinuha ang coat niya para umalis. At dito na po, nagtatapos ang part 18 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdulkadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Sushon of America, Jacqueline Pascual, Taylon 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Rex Roy, Blessy Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia, Marizel Varona, Femalig Onlina, Nenita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Tin Yu2, Rona Villalos, Vioneka Sagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Basel, Jomelan Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arceli Alvaro, Christine Cotivo, Ruth Barlaan of Hong Kong, Cristina Kinashita, Gemma Valmonte, Joni Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaanu Padsuyan of Hong Kong, Rhonda Carion, Maria Felisa Petchon, Coco Alpos, Olivia Dupagan, Theodosia Alvin Buena of America, Soledad Talago of Hong Kong, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa of Hong Kong, Estela Granados, Sholago 70 of Roma, Italy, Irene Philip of Benguet, Tapino Maris, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero, Thea Williams of New Jersey, USA, Evelyn Lataquin Pidulia, Gloria Abihiro, Avelina Santos, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Delia Obero of Davao City, Teresa Villanueva of Canada, Marilu Antipuesto, Fedoson of Florida, USA, Miss Apple Channel, Solimia Bermel, Maltizo Limestone, Connie Maximo, Leilani Padre, Juliet Tamayo, Rosalie Surio, Sympathy Scare, Mayu Clemente, Pinky Hayagan,
Gemma Cubilia Geraldo, Alma S. Torres, Suzette Oikawa, Simpatica of Singapore, Rhea Miro of Taif Saudi Arabia, Teresita Arevalo of Victoria Tarlac, Rolando C. Tiong, Maria Sholane C. Tiong, Flor Balbuena, Michael Pastrana, Rowena Toda, Cecilia Corrales, Mai Canilio of Tabuk Saudi Arabia, Putri Bungso of Saudi Arabia, Maria Luz Bahandidres, Nitz Reyes, Lorete P. Escobar, Jocelyn Alegado. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.